what's up guys? Good morning, good morning. Ano oras na? 11:28 AM. So, ngayong araw mga tol, pupunta tayo ng Silang para ihatid natin si nanay, lola ni Mrs. Kasi meron general assembly ang mga senior citizen doon. Tapos sakto, break in na rin natin si Rocky ng paunti-unti para maganda yung lapat ng piston doon sa cylinder block. Ang sabi sa ni paring Kervin, first change oil nito is 500 km. Then next change oil is 1,000 km. After nun, balik na tayo sa 1,500 km na change oil. Ang speed lang natin is 50 to 60. Pero sabi naman ni Kervin is pwede naman ako mag 80-90 kaso wag daw akong bababa doon. Syempre nadala na tayo. Doon lang tayo sa sa standard na speed during break-in period. Talagang chill na ride lang muna, tsaka chill na biyahe. Tapos yun mga tol, after natin mahatid si nanay dun sa Silang, pupunta tayo ng The Originals Buko Pie. Kasi nag-chat sa akin si nanay na kung may pasok daw ako ngayong araw, gawa na magpapabili daw siya sana ng Buko Pie. Sabi ko sakto, pupunta ako ng Silang kasi ihatid ko si lola. Sasadyain na lang natin doon. Malapit lang din naman eh. From Santa Rosa papunta doon is 25 kilometers lang mga tol. Sarap talaga magka big bike. Birit eh. Gaspol. Ang laki ng pinagbago ni Rocky, lalo yung engine niya. Hindi na siya masyadong mabibrate, tapos smooth na. Sana di kami abutan ng ulan ni nanay. Makulimlim eh oh. Kapag natapos na natin yung break-in, try lang natin gumaspol ng konti. Gaspol. Magsaset na tayo ulit ng ride. Sana makasama na si mama mo. Hirap kasi sa kanila eh. Pwede bigla ang live. Yung ride madalas is biglaan. Pero tingnan natin. Tapos yung mga tol, sabi ko sa mga tropa natin, what if pag-invest kami ng intercom? Kasi naalala nyo ba nung nagdingga lang kami ni Calvin, ni Meg, ni Chano, ni Ivy, tsaka ni Mamu? Ang gamit namin nun na pang call is Discord mga tol. Tapos ang gamit namin na mic, tsaka earphone is yung headset lang na normal mga tol. Isipin nyo, di ba? May delay ng konti, pero okay lang. Parang 3 to 4 seconds lang. Pero smooth pa rin. Kunyari, malakas naman yung signal, 5G. Hindi talaga siya magkaka-delay. Real time siya. Tapos kapag medyo LTE lang, syempre, expect na natin na medyo delay lang. Pero goods na good sa amin. Ang sarap. Ang sarap talaga pagka may comms. Yun nga, sabi ko sa mga tropa natin, mag-invest kami kahit magkakaibang brand. Kasi ang purpose naman nun is ma-setup lang namin ng maayos yung intercom sa helmet namin tsaka yung mic. Medyo hassle kasi kapag yung normal na headset lang na pang cellphone eh. Unang-una, pwede mo ma-dangge anytime, tapos pwede mo mahila. Tapos medyo parang hassle. Tapos sabi ko, sige canvas ako ng intercom natin. Tapos check nyo kung magugustuhan nyo yung nahanap ko. Budget friendly lang, siguro less 1.5 or less 1K. Titinan ko pa kasi di ako makapag-canvas gawa nang nag-edit tayo ng mga vlogs pa natin eh. After nun, para mas maganda, di ba? Pwede kami magkulitan sa biyahe. Nakakadagdag din kasi ng ng pangpa-hype, tapos pampawala rin ng pagod tsaka antok. Tingnan natin kung ano yung mahanap natin ng intercom sa Shopee. Tapos naalala ko lang mga tol, yung DJI Osmo Action 4 natin is pwede pala i-connect sa isang brand ng intercom. Hindi ko lang alam kung saan ko napanood yung at anong intercom yun. Kasi nakita ko dito nung nag-check ako ng wireless mic, DJI mic ang hinahanap niya na kailangan daw i-pair dito sa DJI Osmo Action 4 natin. So sabi ko, nag-research ako nun eh, kung mayroong compatible na intercom na pwede mag-connect sa DJI Osmo Action 4 natin. May lumabas eh, napanood ko eh. Di ko lang sure kung si JCat o iba eh. Titinan ko mga tol. Ito pa rin yung helmet na gamit natin, yung LS2 na Rapid way back 2019. Ilang taon na to mga tol. Hindi siya full face, hindi siya modular, full face siya.
na standard ng LS2. Safe naman to, tsaka may kabigatan. XL ang size natin dito eh. Niready ko yung sarili ko dati na kapag naglagay ng mic, ng headset tsaka ng mic, tsaka ng iba accessories sa loob ng helmet is hindi masakit sa ulo o sa tenga. Tapos nung nakaraan mga tol, nasira rin yung wired mic na gamit ko. So, yung setup kasi natin dito sa DJI Osmo Action 4 natin para magkaroon ng mic is Type-C to TTRS na jack sa Apple Store. Ang size nito is 3.5mm. Tapos yung jack na TTRS, doon mo naman isasalpak yung mic mo na TTRS dapat mga tol. Yun yung setup natin dito sa Osmo Action 4 natin. Ganda naman quality. Tagal ko rin pinag-aralan dati bago ko makuha yung tamang setup. Sa ngayon kasi, kunyari nasigaw ako, aga na siya na nagiging sabog yung resulta. Pero pagka gantong normal na boses lang is okay naman siya. Tapos ang problema ko, kahit meron na siyang noise cancellation or wind muff, yung parang may balahibo dun sa mic, is rinig pa rin talaga yung mga hangin. Pero nalesa naman mga tol, at least di ba? Daan muna natin si nanay kung saan kami malimit dumadaan ni mamo kapag padaan ng Nubali or kapag pauwi kami na silang. Gala lang natin si nanay saglit. Tapos yun mga tol, ang dami na natin napapalitan kay Rocky. Mag-start tayo sa front wheel. Front wheel bearing, dalawa. Tapos nagpa-repack na rin ata tayo last year. Tapos nagpapalit na rin tayo ng big disc from 190mm papuntang 260mm. So nagtabas kami ng bracket ni Garvin dito kasi may nasabit na sumasabit yung disc. So okay na siya. Tapos nagpapalit na rin tayo ng disc bolt na tatlo na CNC. Bolts naman ng caliper tsaka dun sa adapter is nagpalit na rin tayo ng bolts. 4 yun. Kano isa? Aray ko. Pero okay lang, ganda naman ng resulta eh. Tapos stock caliper pa rin naman tayo ngayon. Maganda rin naman yung kain dun sa disc, dapat pa rin. Tapos ang brake pads na gamit natin is yung Toyota Toshu. Yung okay naman yung pag-burn ng brake pads. Ibang brake pads kasi mga tol, nadala na ako. Nakakasira ng rotor disc. Imbes na ang unang maubos is yung brake pads, mas una pang nauubos yung rotor disc. Tapos yun pala mga tol, di ba nagpa-repack tayo. Ang ginamit ko na fork oil doon is yung sa K-Works na pang street. May dalawang klase kasi doon, yung isa pang racing, yung isa pang street. Hindi ko lang sure kung ano yung pinagkaiba. Siyempre, di naman tayo masyado ma-technical pagdating sa mga oil eh. Pero so far, yung ginamit ko na oil is pang street. Okay na okay yung play mga tol. Swak na swak dun sa pang daily ko na biyahe. Tapos dito naman mga tol, nagpapalit na rin tayo ng switch, domino switch, left and right. Kasi ito, yung sa turn signal natin is hindi nagana nung nakaraan. So, number 1 na kailangan natin yan kapag kakat tayo or mag-overtake tayo. Tsaka may hazard na rin kasi ito mga tol. Mahilig kasi ako mag-turn signal kapag liliko, kaliwa kanan. Tapos yung sa push start naman natin, eto, bali na rin yan eh. Bali yan, tapos ang hirap mag-push start, masakit na sa kamay. Kaya pinapalitan na rin natin yan. Pati itong park light, hindi na rin nasindi minsan. Katagalan na rin, nung muling palit ko na ito, parang 2024 or 2023, mahalin sa dalawa. Bago kami magdinggalan. Tapos, bagong palit lang din ng battery to, Motolite na 4L. Bagong palit ng fuse. Bago yung spark plug, bago yung harness nito last year. Bagong linis yung stator, bagong linis yung magneto. Bagong palit ng magneto oil seal, magneto o-ring, magneto gasket. Tapos nagpapalit na rin tayo ng oil seal sa may CVT. Nagpa CVT cleaning na rin tayo. Ano pa ba? Bagong brake shoe. Bago na rin tong upuan natin, racing seats, bagong dashboard na ilaw. Sa park light, okay naman yung headlight. Planning natin magbago ng headlight pero titignan ko pa. Tapos ang pinakahuling pinalitan natin dito is yung cylinder block set. Looks brand new na si Rocky. Ay, di pa pala. Yung flarings pa pala niya sa body. Inner pala. Ay, yung outer. Black pa rin naman tayo, black gray ang team natin. Okay ka lang, Nay? Sabi mga tol, yung pa lang naman yung update kay Rocky ngayon. Even ulit tayo pang upgrade ng mga pyesa, braking system, yung bodyworks, yung mga flarings. So yung mga tol, nahatid na natin si Lola. Tapos ngayon pupunta na tayo ng The Originals Buko Pie para bumili ng buko pie ni nanay.
Tsaka syempre, isa sa bahay. Sana walang traffic, pati di tayo abutan ng ano, ulan. Sana bumagpakas dami kong pinagdaanan, pero di yung madali. So yung mga tol, nandito na tayo sa The Originals Buko Pie Bake Shop dito sa Santa Rosa, Tagaytay Road, Caltex Gas Station. Bibili muna ako mga tol doon muna kayo. Yung mga tol, nakabili na tayo ng dalawang Buko Pie, isa kila nanay, isa sa bahay. Okay. Yung mga tol, pauwi na tayo sa Santa Rosa. So yung dalawang Buko Pie nilagay ko sa tunnel bag na nakaganon. Sana hindi madurog. As of today, ang Odo Noyaki is 2,647. Tapos ang next change oil natin is 3,100. Ang next change oil naman natin is 4,100. Then next naman is yung 1,500. Di pa tayo makakahataw mga tol. Behave muna talaga. Para kapag nagkaroon ng biglaang ride sama mga tropa, hindi na-break na natin. Pwede na tayo mag 60 to 80 or 90. Ganun kasi pacing namin kapag nabiyahe talaga eh. Medyo mabilis pero maingat naman kami. Hindi namin ipipilit kung hindi kasya. Hindi kami liliko kung alanganin. So iniisip pa rin namin yung safety namin, tsaka safety nung nasa likod namin. Lalo't kung ikaw yung lead, dapat tama yung mga desisyon na gagawin mo. Kung ikaw lang yung kakasya at alanganin sila, dapat mag-guide mo sila agad. Kaya maganda talaga may comms mga tol. May intercom talaga. Bali yun mga tol, bigla na lang pumasok sa isip ko. Magkompleto tayo ng GBT fully set. Ibig sabihin, straight GBT tayo. As of now kasi, ang naka GBT pa lang sa CVT natin is drive phase pulley, yung slider, yung bola, tapos center spring, clutch spring, yun pa lang. So ang kulang pa natin is GVT nut na pang drive phase pulley, saka ng nut pang bell. Tapos ang kulang pa natin is titanium bell, tapos clutch assembly, tapos torque drive belt na force na GVT rin. Sabi kasi sa akin, kapag daw nagpalit tayo ng torque drive, stainless or forged pa yan, nagpapalit tayo ng belt kasi iba na yung magiging sampa niya compared dun sa stock. Pero I'm not sure. So sumagi lang to sa isip ko at malalaman natin yan kapag nagpapalit na tayo. Ang plan ko lang naman is mag-iipon ako, tapos unti-untiin natin yung pyesa, tapos isang salpakan na lang para dun sa mga kulang lang. Pero yung sa mga nakasalpak sa atin ngayon, hindi na natin papalitan to unless bumigay, di ba? Kaya nga nasisira kasi ginagamit. Mahirap naman, di ba, kapag hindi ginagamit pero nasisira. Iba na yun. So malaki-laki pang ipunan yun, siguro mga 8 to 9K. Dito tayo dadaan sa sa may Qualimed, yung Panabali doon. Mas gusto ko daan doon parang ang aliwalas lang, wala masyadong traffic, parang ang sarap mag-isip. Di ba? Smooth chill lang. Yakapin mo ako. Sana di nadudurog yung buho ko, payari ako kay nanay. Wag nadurog ang buho ko pa, yari ka sa akin. Lalo kay mama mo. GG ako dyan. So yung mga tol, hanggang dito muna yung vlog natin. The next update mga tol, mag-change oil tayo after 500 km. Then check natin kung gaano kadami yung oil ni Rocky. Okay? Iba pang nating plano kay Rocky, abangan nyo na lang sa video natin. Yung pagpapalit ng flarings, magpapalit tayong ng mags, tsaka ng tire. Tapos i-update ko na lang din kayo kung ano pa yung mga plano natin kay Rocky sa mga piyesang i-upgrade. Mag-upload naman ako mga tol. So subaybayan nyo lang sa lahat ng mga tumatapos ng video natin. Maraming salamat sa inyo mga tol. Pinapangako ko sa inyo na mas pagbubutihan ko pa yung paggawa ng content or ng mga biyahe natin, lalo na yung pag-e-edit natin. Sa ngayon kasi ang ginagawa ko lang is parang raw file lang. Raw file na medyo konting edit, pero yung pag-enhance ng kulay hindi pa natin naaaral kasi marami rin naman tayong obligasyon hindi lang naman yung pagpa-vlog. Okay. So yung mga tal, ingat po tayo palagi and ride safe always. Ciao.